Mag-aaral sa salita ng Diyos. Tayo po muna tayong lahat. Tayo po ay mag-pray. Okay, as we continue on our lesson on the gospel and missions. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat sa opportunity to preach again your word. Help us na makatuon po kami ng aming atensyon, amin po mga isipan, anuman po mga alalahanin, dala-dala po namin ngayon, nawa Panginoon ay ang salita mo ay mapagpokosan po namin ngayong gabi. Salamat sa mga kapatiran, salamat sa maghapon na pag-iingat, salamat sa pagparito niyo po sa amin lahat ngayon. Bigyan niyo po kami ng karunungan ng galing sa iyong banal salita. Kayo po magturo sa amin at mag-push, Panginoon, ng pag-ibig niyo na mahalin din ng iba ang kanilang kaluluwa, paano po sila makakilala po sa inyo. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. Okay. Okay, this lesson po mga kapatid, tayo po ay nasa chapter number 18 na ng Book of Acts. Okay? Acts chapter 18. We are still on the second missionary journey of our Apostle Paul, as we could see in our map. Okay? So sa ating pong mapa, nakita po natin, ang second missionary journey runs from Acts 15:36 hanggang Acts 18, verse number 22. So, tayo po ay malapit na po tayo sa dulo sapagkat tayo po ay nandito na sa chapter number 18. So, yung second missionary journey na ito will come to close and I hope we could finish this chapter this evening, mga kapatid. So, chapter 18 po, mga kapatid, here's the setting. So, si Paul ay nandyan na po siya sa Athens. And as you remember sa ating pong pag-aaral, yung kanyang spirit was stirred, mga kapatid, sapagkat nakita niya na yung bayan na ito ay talaga namang wholly given to idolatry. So sadya po yung mga tao po na nandoon sa Athens ay mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Okay? At ginamit ni Apostle Paul yung opportunity na yon para po i-preach po sa kanila that unknown God whom they ignorantly worship. So, hindi nila kilala, meron siyang nakita to the unknown God, merong inscription doon to the unknown God, at pinreach niya sa kanila ang resurrection. And we know, mga kapatid, the three responses of men, as we also saw in chapter 17, verses 32 to 34. Yung iba, nag-mock. Tama? Tinawanan lang nila, kinutya nila yung mensahe na daladala ni Apostle Paul. Yung iba, papakinggan ka namin ulit. At yung iba, naniwala and clave unto him. So, we pick up in chapter 18, verse number 1. Sabi ng Bible, nilagay din po natin nandito sa baba. After these things, Paul departed from Athens and came to Corinth. So, galing siya dito sa Athens. This is a modern map. So, kapag pumunta po kayo sa Google Earth, may kita nyo na ganito po yung mapa doon. Of course, without the tinanggal lang yung mga nakalagay. Okay, tinanggal lang po yung mga kung saang lugar, ganyan. But it is the same map that you could see on Google Earth para makita nyo on modern times saan yung setting. Saan nakalagay o saan nangyayari yung atin pong nakasulat sa salita ng Diyos at mula Athens, pupunta siya ng Corinth. Okay? From Athens, he will go to Corinth. So, magkatabi lang po, halos magkatabi lang na city, pero malayo-layo pa rin nonetheless. Now, in that verse, after presenting the resurrection from Athens, Paul departed to Corinth. So, ano ba yung city of Corinth? Ano ba yung lugar na yon? The city of Corinth was prominent in the first century. Prominente daw po, talagang tanyag, kilala. It is located in Greece on an isthmus between the Aegean and Ionian seas, which guaranteed its importance both military and commercially. Bakit po? Bakit nasabi nung sa godquestion.org po ito about Corinth, bakit nasabi niya na importante yung city of Corinth both militarily and commercially? Okay, mamaya papaliwanag ko. Corinth was the capital of the Roman province Achaia. So pag nilabanggit po ng Bible, even sa Book of Acts, Achaia, kasama doon yung Corinth. Okay, kasi yung Achaia, yun yung probinsya. At syudad po yung Corinto.
It was a prosperous city, but also known for its immorality. So, kaya po mga kapatid, babalikan ko ito. Okay, may kita natin dito. Bakit siya importante, yung lugar na to, o yung city po na ito, ay dahil sa pwesto niya po mga kapatid na may access siya sa tubig. Okay? And during that time, wala pa namang eroplano nung first century. Nandiyan po tayo? Wala pa pong eroplano. So what is the main mode of transport? Okay? Main mode of transport to get you from point A to point B. Pwede namang lakarin. Pwede rin namang ikarwahe. Pero napakatagal. Mas mabilis during this time ang barko. Mas mabilis during this time ang dagat. So, this places Corinth, nilagay nito yung Corinth sa isang napakagandang posisyon that it is na ginaranti ng dagat yung military and commercial advantage ng lugar na ito. So, advantageous siya mga kapatid sapagkat yung pwesto niya talagang daungan o daanan ng mga merchants, ng mga nagkokomersyo sa dagat. Now, I want you to know, kung hindi nyo po na-detect pa, but that is the same Corinth na sinulatan ni Paul ng 1st and 2nd Corinthians. Nandiyan po tayo? So, during this time, mga kapatid, may kita natin, Paul wanted, galing siya ng Athens, pupunta siya doon. Aquila and Priscilla ay galing doon sa Italy and pumunta sila dito sa Corinth. So, pagdating dyan, mga kapatid, nagpang-abot sila ni Paul pagdating mo ng Corinth. Pagpunta ni Paul sa Corinth, nandoon si Aquila saka si Priscilla. Hindi pa po sila mananampalataya during the time. Though, si Aquila ay isang Hudyo. Sabi ng verse 2 and 3, "And found a certain Jew named Aquila, born in Pontus, lately come from Italy, with his wife, Priscilla." So, kaya ko po ginaling sila doon kasi doon po ang Italia. Okay, doon sa itaas. Now, with his wife Priscilla, because that Claudius had commanded all Jews to depart from Rome and came unto them. And because he was of the same craft, he abode with them, nasa verse number 3 na po ako, and wrought, for by their occupation, they were tent makers. Okay. So, anong nangyari? Balik tayo konti, di ba? Nag-meet sila sa Corinth. Si Paul, saka si Aquila, saka si Priscilla, nag-meet sila sa Corinth. Now, dahil parehas sila ng trabaho, kay si Aquila and Priscilla, tent makers sila. At si Paul, tent maker din. Ano agad? Kumbaga yung vibes nila, ano agad sila? Jive. Okay, at dahil doon, siyempre, binahagi na ni Paul ang Word of God doon. So, naging kasama na ni Paul sa ministry, si Aquila and si Priscilla. Now, here we are introduced to the husband and wife, Aquila and Priscilla. Obvious naman, di ba, kung sino yung lalaki? May lalaki ba kayong kilala, pangalan Priscilla? Obvious, di ba? Ang lalaki ay si Aquila at ang babae ay si Priscilla. Notice that they work as a tandem. Ang sabi ng talata dito, verse number 3, "For by their occupation." Hindi lamang yung husband ang may trabaho, kundi dalawa sila. Husband and wife magkasama on the same craft. Diyan po tayo? By their occupation. So, yun lang manonotice natin mga kapatid, if you will try to observe, yung kanilang, ang sabi ng Bible, their occupation. Ibig sabihin, hindi sila separate. Hindi iba yung ginagawa ni wife, hindi iba yung ginagawa ni husband. Same sila. Their occupation, they were tent makers. We see also a glimpse on how Paul conducts his ministry dito po. And he is a tent maker as also his testimony in Acts 20. So dito, may kita mo, una sa ating nabanggit na si Paul, tent maker. Dito natin natutunan sa Acts chapter 18 na siya po ay gumagawa ng mga tent. At pag binasa natin yung Acts 20 verse 33 to 35, you will see his personal work ethic as a minister of God. So sabi dito, Acts 20, 33 to 35, lipat lang po kayo ng dalawang chapter in advance.
I have coveted no man's silver or gold or apparel. Sabi niya, wala akong inimbot sa inyo ni inyong mga pilak, ni ginto, ni mga pananamit. Yea, ye yourselves know that these hands have ministered unto my necessities. Yung sarili kong mga kamay ay nag-provide din, nag-minister sa aking mga pangailangan, and to them that were with me. I have showed you all things, how that so laboring you ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how He said it is more blessed to give than to receive. So, it is quite noteworthy. Bakit dito nabanggit sa Acts 18? Kung kailan siya pumunta ng Corinth, bakit dito pa nabanggit na tent maker si Paul? Eh, mga previous chapter, wala naman. Tama? Ang mabasa lang natin doon, pumunta siya doon sa lugar, tapos nagpitch siya sa synagogue. Tapos pinag-present niya si Jesus Christ. Pero dito lamang sa Acts 18, nakita na siya pala ay tent maker. And there's a reason why, mga kapatid. Turn to 1 Corinthians chapter 9. 1 Corinthians chapter 9. To pick, to somewhat give us understanding. Bakit pagdating mo na Acts 18, kung kailan siya nagpunta dito sa Corinth, ay doon din naman pinakilala siya bilang isang nagtatrabaho na gumagawa ng mga tent. 1 Corinthians 9, verse 11. Magsisimula ako ng pagbasa. 1 Corinthians 9:11. If we have sown unto you, so sino po yung kausap ni Pablo dito sa 1 Corinthians? Sino yung kausap niya? Sino bang sinusulatan niya? The Corinthians. Okay. The same people by which pumuntahan niya sa Acts 18. Verse 11, if we have sown unto you spiritual things, kung kami naghasik sa inyo ng spiritual na bagay, is it a great thing if we shall reap your carnal things? So, ang argumento ni Pablo, naghasik kami ng spiritual, of course, natural lang na aani kami sa inyo ng carnal na bagay. Okay, what he is referring to ay mga kapatid, yung tulong ba nila kay Apostle Paul sa flesh, pagkain o di naman kaya support. Verse number 12, if others be partakers of this power over you, are not we rather? Sabi niya, nevertheless, pero ito yung argumento niya, we have used none. We have not used this power, but suffer all things, lest we should hinder the gospel of Christ. So, may kapangyarihan siya na mag-demand sa kanila. Bakit po? He is an apostle and also he is doing the work of God. Kaya nandiyan po tayo. And as binibigay niya yung spiritual things sa kanila, it is just natural that they provide him the carnal things. Pero ito mga kapatid, ang gusto ko po makita nyo when it comes to the gospel. Sabi ni Paul, well, hindi ko to ginamit. But nevertheless, we have not used this power. But suffer all things, lest we should hinder the gospel of Christ. Do ye not know that they which minister about holy things live of the things of the temple? And they which wait at the altar are partakers with the altar? Even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel. Verse 15, look at. But I have used none of these things. Neither have I written these things that it should be so done unto me. For it were better for me to die than that any man should make my glorying void. For though I preach the gospel, I have nothing to glory of. For necessity is laid upon me, yea, woe is unto me if I preach not the gospel. For if I do this thing willingly, I have a reward. But if against my will a dispensation of the gospel is committed unto me, what is my reward then? Verily that when I preach the gospel, I may make the gospel of Christ, look at this, without charge. Mga kapatid, ang gospel walang bayad. Okay? Hindi mo kailangang bayaran. That I abuse not my power in the gospel. For though I be free from all men, yet have I made myself servant unto all. Sabi niya, that I might gain the more. And unto the Jews I became as a Jew that I might gain the Jews.
To them that are under the law, as under the law, that I might gain them that are under the law. To them that are without law, as without law, being not without law to God, but under the law to Christ, that I might gain them that are without law. To the weak became I as weak, that I might gain the weak. I am made all things to all men, that I might by all means save some. And this I do for the gospel's sake, that I may be partaker thereof with you. Mga kapatid, it is very peculiar na kaya sinulat ni Pablo, or kaya si Luke din, si Luke yung sumulat ng Acts. Kaya rin nailagay that Paul is a tent maker in Acts chapter 18. Dahil dito sa church na ito, sa nasimulang ministry dito sa Corinth, hindi tumanggap si Paul ng support mula sa church na yun. Okay? Paul did not receive a support from the Corinthians. Preacher, bakit hindi siya kumuha? Kasi sa Philippians, openly, pinipraise niya pa nga eh. Talagang ini-encourage siya pa nga. Talagang tumatanggap siya from the Philippians. Pero sa Corinth, hindi siya tumatanggap. And the reason why, mga kapatid, is the Corinthians. Kaya niya rin sinulat yung 1 Corinthians. Kasi yung mga taga-Corinto, karnal. Nakuha niyo po? They are babes. Sabi niya nga, I could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. So what is the tendency, mga kapatid? Kung tatanggap siya ng support mula sa mga tao na yun, isipin nila, hawak nila siya sa liig. At hindi gagawin ni Paul yun. Mas okay na siya maghirap, lest I abuse my power in the gospel of Christ. Nakuha niyo po, that's integrity to the man of God. Dahil yung gospel, mga kapatid, it should not be tainted. Hindi po dapat mabahiran ng kahit na anong agenda ng tao. Kung ito ay mapapahamak dahil sa ating mga... tingnan niyo po, when it comes to the gospel, dito sa comment ko dito, mga kapatid, when it comes... Sana yun? When it comes to the gospel, let it not be seen as a money-making machine. Okay? As the perception of many church and ministries nowadays for obvious reasons. Maraming mga ministry, ang tingin lang ng mga tao sa mga ministry, mukhang pera. Maraming mga ministry, ang tingin ng tao sa mga churches, talagang pera-pera lang. Mga kapatid, let it not be happened. Hindi, huwag mangyari sa atin. Dahil ito pong ministry nito, ministry ng Panginoon. Amen. So, we are not coerced here. Hindi tayo pinipilit po dito. If we will give, that is by the grace of God. By the providence of God. Kung tayo may maibibigay, purihin ng Panginoon. Amen. But wag nating gagayahin yung mga ministry na talagang wala nang ibang pinreach kundi tungkol sa pera. Nakakalungkot. Totoo po yan. Realidad po yan. Pero salamat, mga kapatid, kung tayo po ay ma-spare pagdating sa mga bagay po na yan. But the Apostle Paul, look at his integrity. His hands ministered to his wants or to his needs. So mga pangangailangan niya, he ministered to it. Pero masama ba? Ito po ang question. Masama ba na ang isang minister of God ay tumanggap ng support from the church? Not at all. Sinabi nga ni Paul, he that preach the gospel should live of the gospel. Pero kung magiging hadlang yun para sa ebanghelyo, the minister of God should abstain. Kung magiging hadlang lang yan sa pangaral ng ebanghelyo, wag na lang. Amen. Sabi niya, but I suffer all things. Nandiyan po tayo? Nakasunod po tayo? So, balik tayo sa ating text sa Acts chapter 18. We have seen the glimpse on how the Apostle Paul wrote. No? Sabi ng verse number 3, he abode with them. Tumira siya, kasama nila. Sino yun? Si Aquila and Priscilla, who by their occupation was tent makers. And wrought, for by their occupation, they were tent makers. So, we have verse number 4, and he reasoned in the synagogue every Sabbath and persuaded the Jews and the Greeks. So, galing ng Macedonia, si Silas and Timothy, mamaya magkikita ulit sila. But sabi ng verse number 4, as his manner was, di ba na ano natin, nakikita natin yung manner ni Paul, pagpupunta siya sa lugar, ano inuuna niyang puntahan? Synagogue. Yun na naman, nakabasa na naman natin sa verse number 4. And he reasoned in the synagogue every Sabbath. And may our lives, mga kapatid,
Tulungan tayo ni Lord, tulungan tayo ng Panginoon. Ako po personally, tulungan tayo ng Panginoon ng ating buhay. Be so dedicated to the gospel of Christ that we could not help it but testify of the free gift of salvation. Kahit saan siya mapunta, kahit saan siya damputin, mga kapatid, hindi siya napigilan na i-share, ibahagi, i-preach ang Ebanghelyo ni Kristo. Amen. Now, pagdating ng verse number 5, and when Silas and Timotheus, remember those two, si Silas yung kasama niyang pinagpapalo, papunta doon sa Philippi, kung paano silang nasiran din nila yung Philippian jailer with all his house, na doon natin nabasa yung believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. And Timothy, nakita natin yung young man na yon na nakakilala sa Panginoon also through the witness ng kanyang nanay at ng kanyang lola. And nagkahiwalay sila for obvious reason. Dahil si Paul gusto nang ipapatay ng mga Hudyo, so pinatakas nila si Paul. Tama po. Pinauna niya sila. But pagdating mo ng verse number 5, nandun na sila. Sama-sama na sila ulit. Okay? Were come. Silas and Timotheus were come from Macedonia. Paul was pressed in the Spirit and testified to the Jews that Jesus was Christ. So in verse number 5, Silas and Timothy came as Paul requested. Kasi sa Acts 17:15, ni-request niya sila eh. Tama? Ang sabi dito sa Acts 17:15, receiving a commandment unto Silas and Timotheus for to come to him with all speed, they departed. So nagmamadali. Sabi ni Paul, punta na kayo dito, samahan nyo na ako ulit. Okay? Pagdating mo ng chapter 18, natupad na yung letter na yon, dumating na. So si Silas and Timotheus ay magkakasama na ulit sila ni Paul. Kasama na si Aquila and Priscilla. So dumadami yung team. Okay? Yung kanilang core team, dumadami po mga kapatid. Now in verse number 6, and when they opposed themselves and blasphemed, he shook his raiment and said unto them, your blood be upon your own heads. I am clean from henceforth. I will go unto the Gentiles. So, pinagpag ni Pablo yung kanyang damit sapagkat yung mga Hudyo na nakapakinig ng mensahe ay talagang inoppose nila yung kanilang sarili at nagbablaspheme sila. Ibig sabihin, they have rejected the message. Hindi nila tinanggap yung mensahe. Now, ang tanong, bakit yung mga Hudyo i-oppose nila yung sarili nila? Why would they oppose themselves? Kasi yun yung sabi ng Bible eh. Ang sabi ng Bible, verse number 6, and when they oppose themselves. So, kinontra nila yung kanilang sarili. Paano nangyari yun? Paano mangyayari na kukontrahin ng tao yung kanyang sarili? Hindi ba't si Jesus Christ, in John 1, sa ating pag-aaral sa book of John, He came unto His own, and His own received Him not. Sa Romans chapter 10, verse number 4, may kita naman natin dito, Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Okay? Huwag nating i-quote yung verse na kulang ha. Hindi po Christ is the end of the law. Hindi po. Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Siya na po yung inihintay nila na pag-asa. Na hirap sila na sundin yung batas. Then dumating si Kristo, wala na sila dapat. Paniwalaan na lang nila yon. But, ang problema sa kanila, as also testified in Romans 10:3, they ignorantly go about to establish their own righteousness. Anong ginagawa nila? Ini-establish nila yung kanilang sarili. Pinapakita nila sa mga tao na banal sila. Pinapakita nila sa mga tao na matuwid sila. Pero in fact, their righteousness is as filthy rags. Hindi nila makita na si Kristo na. Hindi na nila kailangan maghirap. Hindi na kailangan bitbitin yung mabigat na batas, mga kapatid. Bagkus, paniwalaan na lamang nila si Kristo Jesus. But they are ignorant about that. And they are establishing their own righteousness. So Apostle Paul, pinagpag niya yung kanyang damit as a testimony against them. Nasabi niya sa verse number 6, your blood be upon your own heads. I am clean. From henceforth, I will go unto the Gentiles. Mga kapatid, I just remember something while reading this verse. May naalala lang po ako. Remember Jesus Christ na ipapako siya sa krus.
Kung ano yung sabi ng chief priest, kung ano yung sabi ng nung high priest ng nation during his time. Yung blood niya, be upon us and our children. Tama? Binanggit yun nila eh. Yung dugo ni Kristo, mapasa amin. At sa aming mga anak. Okay? Sabi yun nung leader ng Israel during that time. Alam niyo mga kapatid, when you study, kapag pinag-aralan po natin yung history ng Israel, from the time of Jesus Christ hanggang sa panahon po natin ngayon, maawa ka po sa mga Hudyo. Maawa ka talaga. Okay? Bakit? Kasi hindi sila nilulubayan ng gera. Wala pa rin silang rest until this point. Diba sa Middle East, magtingin ka lang ng news eh. May kita mo, gera ng gera. Hindi yan natatapos. Alam niyo bakit? Dahil wala pa yung Prince of Peace. Pag si Jesus Christ na ang umupo sa Jerusalem, war ended na. But until that time, nire-reap pa rin po nila yung consequence ng kasalanan na yon ng pagtanggi kay Kristo Jesus. Kung mababasa nyo po yung Holocaust, yung record ng Holocaust, kayong mga estudyante, if you will research about the Jewish Holocaust, yung ginawa ni Hitler against Israelites or Jews during the time of World War II, talagang, di ko alam kung di ka maiyak. Sobrang lala po. Hindi tao ang turing niya sa mga Hudyo. Mas malala pa sa hayop ang turing niya. Ang iba doon, ipapasok lang parang papapasukin lang sa kwarto, parang ano kayong gagawin sa kanila? Pero igagas chamber na pala. Pero mga butot balat na yan, talagang payatot na po. Pagpasok doon, igagas. Paglabas, wala na. Bangkay-bangkay na. Parang na makikita mo doon, tao ba tong mga to? Kasi sa sobrang dami, mga kapatid, makikita ka ng picture na yan. Manlumo ka. Bundok-bundok na mga katawan. We're not talking about 1,000. We're not talking about 2,000. We're dealing with hundreds of thousands during Hitler's time. And if you will study about the Jewish history, you will know, maawa ka talaga sa kanila. Bakit ba ganito yung mga tao na to? Lord, ba't mo inalaw din sa kanila to mga bagay na to? And when you read the scripture, you will notice that they have rejected Jesus Christ. Tama po, di ba? They rejected Him who came for them. Dumating si Kristo para sa kanila, pero ni-reject nila. Si Paul, mga kapatid, pangalawang pag-asa na sana yan, mga kapatid. Ni-reject na nila si Kristo, ni-reject na nila sila Peter. Pero ito si Paul, sinusugod, kumbaga, hindi na sila sa Jerusalem pinipreachan. Wala sila dun eh. Si Paul, pupunta na siya kung nasa saan sila. Nasa mga sinagoga sila, sa mga ibang bansa. Pinuntahan sila, ni-reject pa rin nila. At mga kapatid, ganyan pa rin ugali nila hanggang ngayon. Pero hindi tayo galit sa kanila. Bakit? Kailangan din nila si Kristo eh. The same way that we receive grace is the same way that they need Jesus Christ. Amen. Now, mabasa natin from verses 7 to 8. And he departed thence and entered in a certain man's house, named Justus, one that worshipped God, whose house joined hard to the synagogue. And Crispus, the chief ruler of the synagogue, believed on the Lord with all his house. And many of the Corinthians hearing believed and were baptized. Now, hindi lahat nag-reject. Praise God. Meron talagang mga pag nakapakinig, di nila yung tatanggapin. Pero huwag tayong mawala ng pag-asa, mga kapatid. Bakit? Hindi lahat nagre-reject. Preacher, paano kapag ang rejection rate 9 out of 10? Ibig sabihin, siyam yung tumatanggi sa 10. At least may isang maniniwala. Diba? Sa umpisa lang naman yan, lahat naman it takes practice, mga kapatid. Sa sales nga, ilang beses ka rin mare-reject bago may bibili. Ganon din pagbabahagi ng gospel. Maraming beses tayo mare-reject, pero merong maniniwala. Huwag lang tayong magsasawa.
na ibahagi yung ebanghelyo ni Kristo. Meron, tigan nyo, na-win si Crispus, chief ruler ng synagogue. Ibig sabihin, kilalang tao. Ibig sabihin, medyo marunong ito. Kasi ruler sa synagogue eh. Pero naniwala na, sabi ni Paul sa 1 Corinthians 1:14, binaptize siya personally. Pero hindi masyadong madaming binaptize niya. Kasi nga, isipin nila, kay Pablo ako, kay Pedro ako, kay Apollos ako. Ganun yung pag-iisip ng mga taga-Corinto. We also have Justus, who worship God, whose house joined hard in synagogue. Verse 9. Verse number 9. Then spake the Lord to Paul in the night by a vision. Sabi ng Panginoon kay Paul sa isang pangitain, be not afraid, but speak, and hold not thy peace. For I am with thee, and no man shall set on thee to hurt thee, for I have much people in this city. Notice hindi palaging kinakausap ng Diyos or ng Lord si Paul para sabihin sa kanya, sige, dire-diretso ka lang dyan, huwag ka magpapigil, mag-preach ka lang. Bakit? Kasi may mga ibang lugar talagang papatayin siya agad eh. Pero dito sabi ng Panginoon, malaya ka, marami akong mga tao sa lugar na yan. Okay? So, the Lord spake to Paul that he have much people in this city, and no man shall set on Paul to hurt him. We are still, remember, in the transitional phase. And signs, visions, and miracles are still in place as proof of the legitimacy of the apostles' ministry. Kaya mag-iingat po tayo mga kapatid Noong time na yon, meron pa nun. Kasi nasa transition period pa. At especially kay Paul yun. Kasi siya yung apostle of grace. Now, sa ating panahon ngayon, marami nagkiklaim, may pangitain daw sila sa Panginoon. Okay? May na-receive daw silang vision sa Panginoon. Ganito daw sinasabi ng Panginoon. Ito pong isang magandang test. Pakinggan nyo po mabuti. Kapag ang pangitain kumontra sa Word of God, lagi mong ire-reject ang pangitain. Dahil ang Diyos, never niyang kukontrahin yung sarili niyang salita. Okay? Kapag may pangitain, sabi, kinausap ako ni Lord, ano sabi sa ni Lord? Sabi niya, mag-preach daw yung mga babae. Aba, yun ang pangitain. Naku, pangit na tain yun. Bakit? Kasi ang Word of God, hindi yun ang tinuturo. Yun po ang isang test, Kapag ang salita ng Diyos, klaro, may sinabi siya, ito ang kalooban ko. Tapos sabi ng pangitain, ito ang sabi ng Lord sa pangitain ko. Aba, hindi yan ang kalooban ng Diyos. Kasi sinulat niya na eh. Alam niyo po kung bakit mahalaga yon? Kasi kapag ang kalooban ng Diyos depende sa tao, mahirap yan. Paiba-iba, ibig sabihin sa China, iba. Sa Saudi, iba. Kasi iba-iba yung pangitain nila. Pero may salita ng Diyos na kahit sino magbasa, nasaan ka man sa mundo, isa lang ang katotohanan. Amen. One truth, one basis. Otherwise, walang righteousness. Kasi walang standard eh. Pero may righteousness po. Bakit? Isa lang. Jesus is the way, the truth, and the life. Diba? No man cometh unto the Father but by me. So, ang sabi dito ng verse number 11, look at Acts chapter 18. Mababasa nyo po, gaano katagal nag-stay si Paul para magturo sa Corinth? Corinth na tayo, di ba? Gaano katagal? Sabi niya, and he continued there a year and 6 months. So dito tayo nakakita na talagang mineasure o sinabi sa atin kung gaano kasi may mga time. Sinasabi lang sa atin sa Book of Acts, nag-stay siya doon. Pero hindi sinabi kung gaano kahaba. Pero dito sa Corinth, in-specify talaga, he stayed 1 year and a half. 1.5 taon. Now, sa ating standard ngayon, ang 1.5 taon, hindi mahaba. Tama? Hindi mahaba yung 1.5 taon. Sa panahon natin. Kasi parang kaka-anniversary lang natin. Mag-anniversary naman tayo November eh. Parang mabilis lang. Tama? Parang sa atin ngayon, parang bilis nun. No? Pero, tandaan yun, panahon ni Paul, wala pang cellphone. Wala pang mga sasakyan na di gasolina. Wala pang internet. Ang buhay, mas mabagal pa. Though hindi naman
hindi 25 hours dati. 24 hours lang din. Pero yung buhay, mas slow ba? Slow pace. Di kagaya sa atin ngayon. Talagang tayo, busy, di ba? Daming ginagawa. Mas slow pace yung time niya, saka yung dinededicate niya para sa mga tao. Tignan niyo po. Acts 20:31 saka Colossians 1:28. Acts 20 verse number 31. Notice kung papaano niya tinuturuan. Ito ay galing naman sa Ephesus, ha? Kinote ko lang para makita nyo kung papaano ba mag-ministry si Paul. Therefore watch and remember that by the space of 3 years, I cease not to warn everyone night and day with tears. Mapaumaga, mapagabi, siya ay nagtuturo ng salita ng Diyos. Okay? So yung isa't kalahating taon na yon sa ating panahon ngayon, maikli. Pero nung time niya, kung araw-gabi siya nagtuturo, mga kapatid, i-compress mo lahat yon, mahaba-haba yun. Tama? Mahaba-haba yun. So, isa pa, sa Colossians 1:28, itong sabi ng Bible, Colossians chapter 1, verse number 28. Sabi ng Bible, whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. By the way, mga kapatid, okay, kung in the flesh lang, talagang pwede tayong mainggit kay Pablo eh. Sa flesh lang pwede tayong mainggit. Bakit preacher, sabi mo, pwede tayong mainggit sa kanya? Una, ito muna yung edukasyon niya sa law, sobra pong mataas ang standard nun. Yung kay Gamaliel, nag-aral siya, mataas po standard dun. Pariseyo pa siya. Ibig sabihin, magaling siya pagdating sa law. Okay? Iyon yung salaman. Di pa tama yung walk niya sa Panginoon nun. Ito pa. Nung natama na ng Panginoon yung walk niya, ang nagturo sa kanya si Jesus Christ. Personal. So, talagang kapag inisip mo, pwede ka talagang mainggit ang teacher niya si Jesus Christ mismo eh. Hindi lang Holy Spirit, mga kapatid si Kristo mismo kausap siya. By revelation. He made known unto me. So imagine yung uri ng edukasyon na natanggap ni Pablo. Nakuha niyo po? Kaya sabi ng Colossians 1:28, teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Yung pagkakilala ni Paul kay Kristo, talaga pong masabi natin advance. Hindi kagaya sa pace natin ngayon. Tayo, marami pa tayong mga doubts. Tayo, marami pa tayong mga agam-agam. Tayo, marami pa tayong, hindi pa tayo maka-all in sa Panginoon. Pero siya, sold out talagang. Buong buo. Sabi niya sa Philippians, I count all things but loss, for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, of whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Yan ang pagkakilala ni Apostle Paul kay Jesus Christ. Amen. So, masabi natin, also, his subsequent letters were corrective in nature. Ibig sabihin, yung mga sinulat niya, ito mga epistle niya na pinag-aaralan din natin, ay corrective. Mga nagtutuwid. Kung saan nagkukulang ang isang kongregasyon, yun yung susulat niya. Tungkol dun sa bagay na yun. Para makorek ng church po na yun. Why? Dito sa 1 Thessalonians 3:10, din na natin i-open, may kita mo doon that ang niya, i-perfect that which is lacking in your faith. Okay? So kung saan nagkukulang yung simbahan, o yung isang mananampalataya, gusto yung i-perfect yung pananampalataya nun. Gawing mature ba? Ma-correct, ma-instrukan sa katotohanan. Sapagkat lahat, all scripture, is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. We have an all-sufficient book, mga kapatid. Sapat na yung libro na meron tayo.
Every good work, makover niya na. Maturo niya na sa atin kung anong dapat natin gawin sa buhay po na ito. So, now, balik tayo sa ating text. Nandiyan pa rin sila. Nakita nyo, di pa sila gumagalaw. Di pa sila umaalis. Nasa Corinth silang lahat. So, Acts chapter 18, verse number 12. And when Gallio was the deputy of Achaia, so understandably, mga kapatid, deputy. Hindi po siya mananampalataya, officer under the Roman government. So, the Jews made insurrection with one accord against Paul and brought him to the judgment seat. So, dinala si Pablo sa judgment seat para, ito na, yung mga Hudyo. Diba? Nababasa na natin to from the previous chapter, yung mga envious. Meron din sila dito. Kaya di sila nauubos. Saying, this fellow persuaded men to worship God contrary to the law. So sila, sabi nila dun kay Gallio, itong tao na to, si Pablo, talagang nangi-impluensya to para sambahin ng Diyos na kontra sa batas. And when Paul was now about to open his mouth, magsasalita na sana siya in defense of himself. Kasi si Paul, very ably, kaya niyang ipaglaban yung sarili niya. Okay? Kayang-kaya ipaglaban ni Paul yung sarili niya. Now, so, ibuksan niya pa lang yung bibig niya. Gallio said unto the Jews, nagsalita na si Gallio, yung deputy, if it were a matter of wrong or wicked lewdness, O ye Jews, reason would that I should bear with you. But if it be a question of words and names and of your law, look ye to it, for I will be no judge of such matters. So, dinismiss niya, mga kapatid. Okay, dinismiss niya yung case. Kaya sabi na verse number 17, then all the Greeks took Sosthenes, verse 16, and he drave them from the judgment seat. So, sooner or later, trouble came due to the Jews. But dahil sa mga Hudyo, ito na naman, gusto na naman siyang ipakulong, gusto na naman siyang patalsikin. So, dinala nila si Paul sa judgment seat para sana siya yung bubugbugin. So, dinismiss ni Gallio kasi alam niya, itong mga Jew, maukulit eh. Sabi niya, kung problema niyo yung salo niyo, huwag na akong maging judge. Bahala na kayo dyan. So, pinalis siya sila. So, instead na si Paul, kinuha nila si Sosthenes, mga kapatid. Kailan si Sosthenes? Sa 1 Corinthians 1:1, siya yung sumulat din kasama ni Paul ng 1 Corinthians. Minsan kasi may co-author si Paul eh. O may co-writer siya, di ba? Paul, the Apostle of Jesus Christ, and Sosthenes, our brother. Okay? So siya yun. So si Sosthenes, isa sa mananampalataya na kasama ni Apostle Paul sa Corinthians, ay kinuha nila at siya po yung kanilang binugbog. Verse number 17, beat him before the judgment seat. Okay, yung mga Greeks, kinuha si Sosthenes, the chief ruler of the synagogue, and beat him before the judgment seat. Pero si Gallio cared for none of those things. Wala lang sa kanya yun. Bahala kayong mga Hudyo. So, ganun siya. Okay? So, in verse number 18, mga kapatid, malapit na po tayo magtapos sa second missionary journey ni Paul. Malapit na magtapos. Okay? Yung second missionary journey niya. And Paul, after this, tarried yet a good while. So, nag-stay pa rin siya doon. After 1.5 years, nag-stay pa rin siya. Pero hindi na in-specify ng Bible kung gaano kahaba. And then took his leave of the brethren. So, meron palang ganun sa ministry, no? Pwede ba ako mag-leave? Okay. Took his leave of the brethren and sailed thence into Syria. And with him, Priscilla and Aquila, having shorn his head in Cenchrea, for he had a vow. So, sa verse number 18, may kita natin si Paul, naging si Kaiser siya. Ay, ano yung preacher? Hindi, nagpakalbo kasi siya. He shorn his head. Nakita nyo? Nagpakalbo siya. So, having shorn his head, nagpakalbo siya bago siya pumunta sa Jerusalem. Kasi meron po siya daw vow. Meron siyang vow sa Panginoon. So, kasama ng vow niya ay nagpakalbo siya. Okay? Baka sa inyo, kaya kayo nagpakalbo, kaya meron kayo pinangako sa Diyos, sa Lord, no? Lord, bigyan mo ng pera, papakalbo ako. Huwag naman. Okay? So sa Cenchrea yun ha, nakita nyo, katabi lang yun. Katabing nayon.
Ha? So, dyan lang, magkatabihan, part din ng Achaia. So, pupunta na si Paul, sa kasi kasama niya si Aquila and Priscilla, papuntang Ephesus. Tawid dagat. Kaya magtatawid dagat niyan sila. Now, Paul stayed, okay, kinalbo niya na yung sarili niya. Paul, as his manner in verse 19 to 22, dumating siya sa Ephesus. Verse 19, he came to Ephesus and left them there. Anong ibig sabihin ng talata? Iniwan niya. Kasi ito. Kasama niya si Aquila and Priscilla. Diba? Galing sila ng Corinth. Pumunta siya ng Cenchrea, nagpakalbo siya, kasama niya pa rin yung dalawa, then pumunta silang Ephesus. Pagdating niya sa Ephesus, iniwan niya na yung dalawa. Bakit? Pupunta siya kasi sa Jerusalem. Okay? So, naiwan sa Ephesus si Aquila and si Priscilla, si Silas at si Timothy naiwan sa Corinth. Ganon yung setup, mga kapatid. Okay? So, as his manner was, verse number 19, pumasok ulit siya sa synagogue and reasoned with the Jews. Nakikita nyo na yung pattern ni Paul, di ba? Kung saan siya mapupunta? Synagogue. I-preach si Kristo. Verse 20, and they desired him to tarry longer with them. Tarry longer time. So, sabi nila, stay ka dito na mas matagal. Gusto nila sana. Pero, hindi muna, sabi niya. But bade them farewell, saying, I must by all means keep this feast that cometh in Jerusalem, but I will return again unto you, if God will. And he sailed from Ephesus. So based on his testimony, mga kapatid, during this time, hindi pa nag-stay si Paul. Pero kagaya ng mababasa natin sa Acts 20:31, nag-stay siya sa Ephesus ng 3 taon. Pero during this time, pa lang, parang visit lang. Okay, nag-visit lang muna siya, then punta siya ng Jerusalem. So ito na yung nangyari dyan. Ganito yung itsura niya. Oh. Si Silas and si Timothy, namuti. Hindi. Si Silas at si Timothy, nasa Corinth. Si Paul sa si Aquila Priscilla sa Ephesus. Tapos si Paul, iwan niya. Punta siya dito. So nandun yung dalawa. Nandun si Aquila sa si Priscilla. Siya nasa Jerusalem, sa Caesarea. Lapit yan, baba. Jerusalem. Okay? So, sabi ng talata, verse number 22, and when he had landed at Caesarea and gone up and saluted the church, he went down to Antioch. So from Caesarea, pumunta siya ng Jerusalem, then akyat siya ng Antioch. Pupunta siya ng Antioch, mga kapatid. At doon nag-end, mga kapatid, yung kanyang second missionary journey. Bakit nag-end doon, preacher, second missionary journey? Hindi yung preaching ko, second missionary journey ang nag-end. Okay? Kasi sa second missionary journey, nakabalik na siya sa home base niya o sa home church, Antioch. Nakuha niyo po? So ano na next dyan? Third missionary journey. Okay? Yung kanyang third missionary journey, yan yung tatahakin niya from Antioch again, pupunta siya dito sa regions na to, mag-stay siya sa Ephesus ng 3 taon, then pupunta siya ng Thessalonica, then ikot siya, ikot, babalik siya, pupunta siya ng Jerusalem. Okay? So hindi natin i-deal yan kasi hanggang chapter 21, mga kapatid, ha? Ito lang, tatapusin lang natin yung chapter 18, yung remaining verses na meron po dito. Now, in verse number 23, the Bible says, and after he had spent some time there, he departed and went over all the country of Galatia and Phrygia in order, strengthening all the disciples. So, nagsimula yung kanyang third missionary journey na, ha? Lumipat na po tayo. Tapos na tayo sa second. Sa third missionary journey na tayo, may kita po natin, mga kapatid, na si Paul, ang ginawa niya ito. Galing siya ng Antioch, umiikot siya dun sa mga churches na napuntahan na nila dati at pinalakas niya yung mga disciples sa lugar na yon. Okay? Strengthening all the disciples. Now, ito yung itsura. Tandaan nyo, si Aquila sa si Priscilla, naiwan niya sa Ephesus, so nandun yung dalawa. Then si Apollos, ito na, verse 24, may new character na. May bagong karakter na po tayong mabasa dito. At ang pangalan niya, Apollos. Pero siya ay isang Hudyo. Bakit kaya ang pinangalan sa kanya Apollos, Hudyo siya? Ang Apollos ay sa Greek yun Greek mythology. Pero, kahit po ganoon, kasi pinanganak siya sa Alexandria, ibig sabihin, sa Egypt siya pinanganak. An eloquent man, verse number 24 ha. Diyan pa po kayo? Are you still awake?
Yung iba hindi na sure. So, sabi diyan, si Apollos, eloquent man and mighty in the scriptures. Pumunta siya sa Ephesus. So, nagpunta siya doon. This man was instructed in the way of the Lord. And being fervent in the Spirit, he spake and taught diligently the things of the Lord, knowing only the baptism of John. So itong itong young man na ito, or itong lalaki na ito na si Apollos, sabi ng Bible, nagawi sa Ephesus at talagang masigasig siya. Napakamasigasig. Pero ang alam niya lang, baptism of John. Okay? But he is diligent in the things of the Lord. Masigasig siya, masipag siya. Now, anong matututunan natin dito mga kapatid? There is a zealous young man who is mighty in the scripture. So kapag nakapag-debate ka siguro sa kanya, talo tayo dun. Kasi magaling sa scripture. Kaya lang, ang alam niya lang, baptism of John. Nasa third missionary journey na tayo ni Paul, at yung dispensational understanding nagpo-progress na po mga kapatid. What is meant by that? Yung baptism of John, nasa Matthew, Mark, Luke, and John ka pa lang eh. Tama po. At namatay na nga si John earlier. Ang baptism of John before the death of Christ. O para mas madaling maintindihan, ang baptism of John before the cross. Nasaan na tayo ngayon? Acts chapter? Before the cross, after the cross. Okay. After the cross, obviously. Pangalawang tanong, si Pablo kailan na saved? Acts 9. Malayo-layo na ba yun sa Acts 18 o malapit lang? Malayo-layo na yun, kapatid. So, marami nang naturo sa kanya ang Panginoong Yesus about the mystery. At si Apollos, ang alam niya lang, baptism of John. So, it is fair to say na pagdating sa doktrina, outdated si Apollos. Kulang yung kanyang nalalaman. Nakuha niyo po yung point natin? So, and he began to speak boldly in the synagogue. So, nagturo itong si Apollos, whom, when Aquila and Priscilla had heard, napakinggan ng mag-asawa. Okay, nasusundan niyo yung dalawang mag-asawa na yon, si Aquila sa si Priscilla, napakinggan nila na nagtuturo itong si Apollos at ang galing magturo. Pero, alam nila na yung tinuturo ni Apollos, outdated. Okay? Ang anong ginawa ng mag-asawa? They took him unto them and expounded unto him the way of God more perfectly. Okay. Ito matutunan natin mga kapatid. Aquila and Priscilla did not condemn Apollos. They did not attack him or frame him as teaching heresy. Pero pwede nilang sabihin, heresy na yun. Baptism of John pa yun eh. Kulang yun. Okay? They see in him that he is in need of knowing the way of God more perfectly. So, they ministered unto him by taking him unto them and expounding unto him the way of God more perfectly. Mga kapatid, okay to po, matutunan natin. Ladies. Kita nyo po, si Aquila and Priscilla, mag-asawa yon. Ang nag-expound kay Apollos ng way of God more perfectly, yung mag-asawa, hindi lang si Aquila. They took him unto them. So, pwede kang mag-assume dyan of many other things, pero isa sa matutunan mo dyan, they took him unto them, talagang in-invite siguro nila sa tahanan nila o in-invite nila kung nasan sila para talagang makausap at maturuan itong si Apollos. Na in-explain nila kung ano nangyari, in-explain nila bakit yung tinuturo niya outdated na, and this is the way of God perfectly. Mga kapatid, maraming mga kabataan and even mga sincere students ng Word of God at nagmamahal sa Diyos, ang pagkakaalam nila sa Bible outdated. Yung iba under the law, yung iba under earthly ministry ni Kristo,
Yung iba naman lumagpas, nasa revelation na sila. Okay? So maraming ganun, pero sincere sila. Mga kapatid, ang ministry natin, ba't di natin gayahin si Aquila and Priscilla? Nung nakita nila, may potential tong bata na to ah. Sa patingin mo, honey, may potential? Oo, ang galing magturo eh. Pero mali yung tinuturo niya, di ba? Oo, sige, pakainin natin. Tara, para masabi natin sa kanya, ganito ang way of God more perfectly. So itong mag-asawa na to, they have invested in Apollos. Kahit alam nila, pwede namang mangyari dyan, i-reject ni Apollos, sabihin nyo, ano yung mga sinasabi nyo, mali yan. Di ba? Pero hindi po. Because they receive instruction also from the Apostle Paul, sila ay naturuan personally ni Apostle Paul, so sila mismo able na i-share kung ano yung katotohanan at doktrina ng Panginoon na dapat nating malaman ngayon. Mga kapatid, kaya tayo nag-aaral ng Bible para tayong lahat magiging able na i-share yung doktrina na meron tayo. Sa kahit kanino. Kasi may mga kakilala tayo eh. Mga nasa mga simbahan dyan sa paligid. Sincere sila. Nagmamahal sila sa Diyos. Pero ang problema, pag mali yung doktrina, di ka ba naawa? Mali yung doktrina nila eh. We need to show them the way of God more perfectly. Mahal nila ang Diyos, given na yun. Saludo tayo doon, nagmamahal sila sa Diyos, nagsasakripisyo sila, okay yun. Pero, mahabag tayo na sabihin sa kanila yung truth kung alam mo yung truth. Kung alam ko yung truth. The Word of God rightly divided, they need to know. At ikaw yung gagamitin ng Panginoon kasi ikaw yung naturuan ng tama. Minsan nag-pray tayo, Lord, iligtas mo yung tao na to. Alam niyo po, walang problema mag-pray ng kaligtasan ng kamag-anak natin. Walang problema mag-pray ng kaligtasan ng kapitbahay natin. Walang problema mag-pray ng kaligtasan ng kahit kanino. Kasi gusto natin masave sila. Tama? Pero, naisip niyo po ba na minsan, sinasagot ng Diyos yung panalangin na yon sa pamamagitan mo din? Ano ibig sabihin, preacher? Ibuka natin yung bibig natin at sabihin sa kanila yung ebanghelyo. Hindi lamang, tapos lakipan pa natin ng panalangin. Hindi lamang nanalangin tayo at umaasa tayo na yung Diyos yung mag-witness sa tao. Tama po, tayo po yung bibig ng Panginoon ngayon. Body of Christ tayo, tama? So ikaw yung bibig ng Panginoon, ako yung bibig ng Panginoon. Kung ano dapat masabi natin sa kanila. So, may kita natin si Apollos, pagdating mo ng verse number 27 to 28, pupunta na siya ng Achaia. Ibig sabihin sa Corinth, pupunta naman siya doon. But look at what happened. Look at what happened. Verse number 27, and when he was disposed to pass into Achaia, the brethren wrote, exhorting the disciples to receive him, who when he was come, helped them much, which had believed through grace. Nakita nyo? Si Apollos, naging blessing. Bakit? May Aquila and Priscilla na kinuha siya, tinuruan siya ng mas maayos, at naging pagpapala na siya ngayon sa lahat ng mananampalataya. Background niya si John the Baptist. Pero ginamit yun ng Panginoon. Sa verse number 28, he mightily convinced the Jews and that publicly showing by the scriptures that Jesus was Christ. A young man, a man named Apollos, who is eloquent, ginamit ng Panginoon. Pero hindi siya ginamit ng Panginoon agad until nasabi ng Panginoon through Aquila and Priscilla yung kalooban niya. Way of God more perfectly. Let us not forget. Huwag nating kakalimutan mga kapatid ha. Ito po yung point ko dito, kaya ko yung sinulat yung let us not forget dyan. Verse number 28, tignan nyo po mabuti. For he. Sino yung he? Sino po yung he? Verse number 28. Sino? Si Apollos. For Apollos mightily convinced the Jews. Sino nag-convince? Si Apollos. And that publicly showing by the scriptures
that Jesus was Christ. O, mga kapatid, ito po minsan, totoo naman po na ang Diyos ang nagliligtas. Tama po ba? Tama po ba? Do you agree with that statement na ang Diyos ang nagliligtas? Jesus Christ is a Savior. Tama? Okay. Pero tandaan nyo rin po na ang Diyos di nagsasalita ngayon sa hangin. He speak through His Word and He is using people. Gumagamit siya ng tao. At ikaw at ako ay yung mga tao na ginagamit ng Diyos para ipahayag yung Ebanghelyo ni Kristo ngayon. Ano ibig sabihin mo, preacher? Ba't mo sinasabi yan? Ito po. Kaya kailangan mag-aral tayo ng Bible. Kasi dito, may kita mo, ang sinabi ng Bible, si Apollos yung nag-convince sa mga Hudyo. For he mightily convinced the Jews. Because he has a background sa katotohanan. Kaya niyang i-explain. Okay? So walang masama mga kapatid na maging mahusay pagdating sa Word of God. Na maraming malaman tungkol sa salita ng Diyos at talaga namang kaya yung mga arguments ng mga unbelievers kaya nating sasagutin kasi meron talaga tayong part in convincing men how to be saved. Papaano maligtas? Pagkatapos nagawa na natin yung best natin, yung part natin, leave it to the Holy Ghost. But, di ba? Hindi yung, na-share ko naman yung gospel. Paano mo na-share? 5 minutes. Sometimes it takes 1 hour. Sometimes it takes 2 hours just to share the gospel to a person. Huwag niyo pong madaliin mga kapatid. Huwag po nating madaliin. You know that by your personal testimony. Mga tao po dito sa church, you know kung kailan kayo na-save. Hindi first preaching na-save na kayo. How many preaching after nyo naintindihan yung gospel? Ganon din tayo mag-isip pagdating sa mga unbeliever. Hindi agad sila maniniwala. Nag-usap lang kayo ng 10 minutes, believe na agad sila. They need enough context. They need enough information about the gospel before they could believe on the Lord Jesus Christ. May kita natin dito, si Apollos, he is the one convincing the Jews. Of course, ang Diyos ang kumikilos sa kanya. All glory belongs to God. Kapag meron tayong preacher dito sa church, magaling mag-preach, magaling magturo ng bata, sa Diyos ang kapurihan. Mas gusto pa nating paghusayin nila yun. Bakit? Para mas marami pa makakilala sa Panginoon. Now, mag-iingat lang tayo, huwag nyo titignan yung sarili nyo. Kapag kayo man ay gumaling, kapag kayo man nakapagturo, kapag kayo man nakapag-preach sa maraming tao, at maraming naniwala, at maraming bumibilib sa inyo, sabihin nyo lang lagi, it's not I, but Christ that liveth in me. Because when you receive that glory, diyan tayo delikado. Diyan nag-fall si Satan. He wanted that glory instead na sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat sa kabutihan mo. Thank you for guiding us through the Acts chapter 18. I hope naging blessing sa mga kapatid and they are edified in the faith. I pray na mas nadagdagan yung aming understanding when it comes to the gospel on how we conduct our lives sa pamagitan po ng inyong salita at also our responsibility to preach this precious gospel to the lost world. Salamat at ikaw po, Panginoon, patuloy na magpag-grow sa church po na ito. At sa mga tao po nandirito, kayo po ang maitaas sa aming mga buhay, Panginoon. Anuman ang amin pong magawa sa ngalan mo, ito po ay lahat sa iyong kapurihan at nagawa namin dahil po binigyan nyo kami ng enablement para magawa ang mga bagay na ito. Sa ngalan ng tanging Panginoong Yesus. Amen and amen.